Good evening, Pilipinas! Ang oras po natin, 6:42. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Good evening. Makakasama nyo na po ngayong gabi. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Of course, DZRH yan Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pag-uusapan po natin malungkot na usapin ng hiwalayan. Kapag pinag-uusapan po ang hiwalayan, we're talking about yung mga mag-asawa na merong basbas ng kasal. Meron po kasi na iba kapag ka-live-in lang po ang kanilang kinakasama, syempre ang turing din nila doon mag-asawa. So ang tawag sa kanila parang common law husband and wife. Pero yung pag-uusapan po natin, hiwalayan ng mag-asawa na may kasamang basbas ng kasal. Alam niyo marami pong dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Unang-una, syempre kapag meron ng nakikisawsaw, meron ng third party, di ba? O kaya naman isang pinag-aawayan din po, usaping financial. Yung mga pera, yan, usaping may kinalaman sa money. Kung walang money, wala daw honey. Siyempre, kasama na din dyan na pinag-aawayan. Paano nga ba yung tamang pagpapalaki sa mga anak, no? Yung mga simpleng bagay, gawaing bahay at kung ano-ano pa. Pero, ang pinakamasakit, kapag halimbawang nagkaroon na ng sigalot, akala kasi natin kapag mag-asawa, magjowa pa lang, di ba? Parang magnobyo at nobya, happy-happy pa. Pero pag naging mag-asawa na, doon na lalabas, yung mga nakatagong ugali ng bawat isa. So, ang mangyayari po dyan, pag hindi po nag-adjust ang bawat isa, ang mag-esposo, ang mag-asawa, nauuwi sa hiwalayan. Sakit, di ba? Sabi nga talaga ng mga nakatatanda, totoo talaga. Ang pag-aasawa ay hindi yan parang kanin na mainit. Kapag napasok ka, iluluwa mo, di ba? Lunukin mo na lang. Ganun po. So, ang nangyayari kapag halimbawa nagkaaway, yun, nagkakaroon ng hiwalayan, dumarating sa point na parang inabandona na ang kanyang pamilya. So, hindi lang kanyang misis, pati ang kanyang mga supling. Yun ang nakakalungkot, no? Sabi ko nga kapag ang iniisip mo ay ang iyong sarili, no? Tas di mo iniisip yung supling mo, madali lang kumalas, no? Sa pamilya. Pero kapag halimbawa ang iniisip mo ay ang iyong mga supling, sometimes parang sige, patience is a virtue. Habaan ko pa ang pasensya ko. Kulang lang kami ng komunikasyon. So work out namin tong relationship na to. So maraming dahilan para magbuklod, no? Sabi nga nila ang mga batang nagsisilbing parang nagbubuklod sa magulang, no? Parang tipong ayaw mo na sa Mr. o Mrs. mo pero dahil sa inyong mga supling, no? Kayo po ay nanumpa, no? Of course, sa pinangakuan nyo sa isa't isa, di ba? Na mamahalin nyo till death do us part ang bawat isa. Ayan. Kaya marami pong nagtatanong, paano po attorney kung halimbawa 10 taon na kaming inabandona? Pwede na bang ipawalang bisa ang kasal? Minsan nga may nag-isip, automatic ba na wala ng bisa ang kasal? Pwede bang makahanap naman ako ng ikalawang gloria? Makahanap naman ako ng pangalawang pag-ibig? Alright, sad to say, no? Kung kayo po ay nagpakasal at kung kayo po ay of course gusto nang maghiwalay, hindi po ito subject to compromise, no? Yung ibig sabihin, compromise lang kayo o kaya subject to agreement na okay, itong kasulatan na to
ang nagpapatunay na tayong dalawa ay nag-agree na maghiwalay na, wala na tayong pakialamanan. Pirma ng asawa, pirma ni Mrs., pirma ni Mr. May effect po ba yun? Ayan, yung hiwalayan sa barangay? Of course, wala po, no? Kasi po, no, kapag kayo po yung nagpapakasal, laging hindi lang dalawa ang parties dyan. 3 po yan. Ang state po nakikialam dyan. Ano po? Kasi syempre kapag kayo po yung nagpakasal, di ba po, kayo po ay kumukuha ng marriage license. Kayo po ay, of course, pag nagpakasal, magsasubmit sa PSA at kukuha ng, para kumuha ng marriage certificate na patunay, pruweba na kayo po ay kasal. Kasi meron pong mga legal implication, may mga legal consequence po kapag kayo po ay kasal. So, kapag kayo po ay maghihiwalay, hindi po pwede na agreement lang to, usapan lang to. Kasi, di ba, nag-file kayo ng marriage license, kumuha kayo marriage license, nag-file kayo ng inyong marriage certificate sa PSA. Pag may hiwalayan, syempre kasama rin po ang state. So, 3 yan. Kasi po, nasa mandato po ng ating konstitusyon na pangalagaan ang sanctity, no, ng ang ating pamilya. Ito yung family po natin, smallest foundation of the community, pero importante po ito sa ating konstitusyon. Pinapangalagaan po na hindi lang subject for agreement lang ito. Minsan kasi pag bugso ng damdamin, o kaya minsan bugso ng pride, sige, pirmahan na to, wala na tayong pakialamanan, ha? Kanya-kanyang buhay na to, huwag kang hihingi sa akin ng suporta. Bahala ka sa mga anak natin, di ba? May napanood ako parang sikat na artista, si Miss Elizabeth ba yun? Oropesa, kung doon nagkakamali. Tapos, meron siyang pangasawa na isang Taiwanese actor. Sikat na sikat yun. Ngayon, nung sila ay naghiwalay, tinanong siya, money or child? Parang gano'n. Or children? Hindi ko lang alam kung ilan yung anak, no? Ang pinili niya, of course, mga anak. Pero wala siyang nakuwang monetary in return. So sa atin sa Pilipinas, walang ganoon. Kahit kayo'y maghiwalay, ang suporta ng bata, ibang usapan yan. Hindi po pwedeng papiliin si Mrs. o pera o mga bata. Pero mayroon akong kakilala, ha? Personal na kakilala ko. Itong kakilala ko ay mayaman ang kanila, lalaki, no? At meron siyang pinakasalan, Mrs. niya, tapos naghiwalay sila. And then pinapili niya, no? Hindi man sa pinapili, pero ang pinag-agawan nila, hindi yung mga bata, kundi ATM card. Dere mo ATM, ha? Kasi parang may million yata na nakalagay doon. Which is nakakalungkot. Yung babae, pinili yung pera, hindi mga anak. So, nasa pangangalaga ngayon nung kakilala ko yung kanyang mga anak. At ngayon, yung mga anak niya ay talagang lumaki na magagaling, matatalino, at maraming awards, no? So, ganun po. Kapag halimbawa maghihiwalay kayo, hindi po pwedeng subject sa isang kompromiso, hindi rin po subject sa isang agreement, no? Bawal po yan. So, kailangan po dumaan ng korte. Gaano man po katagal kayong hindi nagkikita, 20 years, ilang taon na, hanggat hindi po napapawalang bisa ng korte ang inyong kasal, mananatili pong valid ang inyong kasal. Ibig sabihin, lahat ng domino effect na po yan, yung mga legal consequence pagdating sa mga properties, kasama po yan, pwede pa rin may share, no? Ang inyong esposo sa mga properties o ari-arian na mapupundar nyo, especially kapag ang inyong subject po, no, yung property regime nyo ay absolute community of property, no? Depende kung meron kayong tinatawag natin na prenuptial agreement. Yon. Yan. So, ganun po, no? Again, hindi po mapapawalang bisa ang kasal hanggat hindi po dumadaan sa korte. Okay? So, sabi ng iba, hay nako, ang gastos niyan, attorney, aantayin ko na lang siyang mag-goodbye to the world. Ganun po ba? Nasa inyo po yan. Basta ang sinasabi lang natin, hindi po sa pwedeng kayong dalawa lang ang mag-agree na magkahiwalay na kayo. Wala pong ganun. Kasi, hindi nyo mapapasa sa PSA yung inyong agreement. Ano po, ha? Pakilagay po dyan, magkahiwalay na kami, annulled na kami. Wala pong gano'n, no? Hindi po tatanggapin niya ng Philippine Statistics
Authority. Okay, shout out lang muna ako bago ang lahat. Magandang gabi po, of course, sa ating mga viewers. Pwede niyo po akong makita at mapanood sa Facebook Live ng DZRH News. Hanapin niyo lamang po our DZRH News Television. Magandang gabi po kay Jam and Joy Garimbao. Shoutout din po kay Mama Jovita and Papa Will, kay Evitze Escueta, kay Cynthia Perez, kay Joseph Ardales, Miss Gael na laging present, Peter Lynn Sanchez ng Kingdom of Saudi Arabia. Yan, sa mga OFWs nating mga kababayan. Henry Delohan from Botolan, Zambales. Tristan Wyatt. Uy, tagal mong hindi nagparamdam, Tristan. Valentino Ponsha. And pleasant evening din po, Alan Evaristo. Magandang gabi po. And of course, yung mga nanonood din po sa DZRH News Television, yung nakakamiss sa partner ko, sabi nila, para daw kaming 2x2 kapag gabi ni Miss Thea Pecho Corpus. Sayang, busy pa siya ngayon, baka Monday makasama natin siya, okay? Augusto Ocho ng Southern Leyte, Violeta Zambrano, yan. Lamangang may alam, tama po kayo dyan, Josephine. Kay Asahar Neneng, si Alan Evaristo, Amon Biton, and Michael Manalo. Always nanonood po dyan po sa may Las Piñas. Magandang gabi. Okay, so napag-usapan po natin recap lang tayo. So, hindi po kayo maaaring magkaroon ng automatic na walang bisang kasal hanggat hindi po dumadaan sa korte. Now, meron po tayong tinatawag na mga grounds para sa pagpa-file o pagpapawalang bisa ng kasal. So, pipili po kayo kung nasan kayo doon. It's either you go petition for annulment or declaration of nullity of marriage. Kasi magkaiba po ang epekto rin nun. Pag sinabi po natin petition for declaration of nullity of marriage, ito po, yung kasal nyo sa simula pa lang, wala ng bisa. So, merong mga grounds po yan. Pag petition for annulment naman po, ang kasal nyo ay may bisa, pero dahil sa mga grounds na nabanggit, pwede po ninyong ipawalang bisa ang kasal. So, yan, mamaya ang pag-uusapan natin. And isisingit ko lang din po yung legal separation and then a little bit of divorce bill na nakabinbin ngayon sa ating kongreso na maraming nakaantabay. Kung ito ba ay aandar, ano na bang nangyayari dito? May chance ba na ma-approve ang divorce law? Tandaan po natin, ang Pilipinas na lang ang wala pang divorce. Tayo po ng bansang kung nagkakamali, Rome, Yan, tsaka Philippines. Froilan Osurman, good evening dyan po sa may Ginbatan Albay. Magbabalik po tayo, kasama pa rin po Attorney Cam, ilan po muna mga paalala dyan, lamang po kayo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Pilipinas, ang oras po natin, eksakto yung punto, 7:00 ng gabi. Kasama pa rin po, nagbabalik, ako po si Attorney Cam sa DZRH Usapang Legal. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ito muna, tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. Mahigit 1.4 million na halaga po ng illegal drugs. 1.4 million pesos Nasabat po ng mga operatiba ng Eastern Police District sa Pasig City. Ang buong detalye, RH27 Noche. Attorney Cam, muli na namang nakapagtala ang Eastern Police District ng operasyon laban sa illegal na droga. Isang 16 anyos na dalagita, Attorney Cam, na si alias Indang ang inaresto matapos mahulog sa patibong sa barangay Pinagbuhatan sa lungsod ng Pasig. Iaabot o tinatayang nasa 1,415,760 pesos ang halaga ng droga na kumpiska sa nasabing bypass operation. Ayon sa EPD, kabilang sa newly identified high-value individual ang naturang dalagita. Una nang minamanmanan ng mga otoridad si alias Indang dahil sa illegal na aktibidad nito tulad ng pagtutulak ng droga. Arit sa 27 na si Kakas DC. Yes, Oo nga, medyo ang ginagamit na nila dito, magagaling na yung mga sindikato, yung mga menor de edad, hindi ba? Oo.
pabata kasi ng mga ginagamit ngayon na Attorney Cam. At kung matatandaan nga, dalawang babae ning kamakailan, ang 18 anyos naman yun, ang nahulihan din ng malaking halaga na milyon-milyon din na droga. Kaya tapos ito na naman, 16 anyos na dalagita ang inaresto ng mga operatiba ng Eastern Police District Drug Enforcement Unit, Attorney Cam. Ay nako, no. Sana ay hindi na gamitin itong mga kabataan natin sa mga ganitong mga grabe operation. Drug trafficker. Di ba? Kaya dito, Attorney Cam, pagka nasisilaw sa pera yung mga kabataan natin ngayon. So yung mga magulang, kailangan na syempre patnubay ng magulang pa rin, no? Especially mga minor de edad. Yun ang pinakamahalaga dapat, Attorney Cam, bantayan lalong-lalo na yung mga minor de edad nilang anak, mapalalaki o mapababae, dahil ito yung madaling matukso, Attorney Cam, sa halaga na perang inaalok ng ilang mga drug syndicate. Maraming salamat. Anoche. Attorney Cam, balik sa inyo. Thank you so much, RH27 Noche Kakas. Usapang hiwalayan pa rin po tayo, usapang broken-hearted, usapang masakit, lalong-lalo na po, no? Hiwalayan po ng mag-asawa na merong basbas ng kasal, no? Kapag ka-live-in po or common law husband and wife, pag naghiwalay, no? Hindi naman ganoon kakomplikado yung mga consequence, no? Kapag sila naghiwalay. Unlike po kasi sa mga mag-asawa. Syempre, alam niyo naman po kapag kayo'y nagpakasal, property regime, titignan din po kung paano po, lalo na kung merong mga properties na naipundar ang mag-asawa. Syempre ang mga anak din po, no, yung custody and of course yung support. Sabi ni Jam, no, alam mo, Attorney Cam, sobrang pagka-hipokrito po kasi ng mga Pilipino pagdating sa divorce, lalo na dito po sa Pilipinas, no? Kasi hanggang sa ngayon, ano pa rin siya, no? Nakabinbin pa rin siya, may bill na, pero kailan no magiging batas, no? Kian Andal, sabi niya, salamat po, attorney. Very informative and educational ang mga topic nyo. Following you now. Thank you. Keep safe and sound and healthy always. Maraming salamat po. Okay, so annulment po, kanina nabanggit natin, hindi po kayo pwedeng maghiwalay ng usapan nyo lang, dalawa lang kayo nag-uusap, o kahit meron pa kayong mga testigo sa barangay at may pirmahan pa kayong naganap, so wala pong epekto po yan. Dahil kailangan dumaan po sa korte ang inyong hiwalayan, no? Kailangan dumaan po sa korte, ang korte ang magsasabi kung wala nga ba talagang bisa ang kasal, base po sa mga grounds po, no? Again po, dalawa po yan, no? Kapag magpapawalang bisa, petition for annulment or declaration of nullity of marriage, no? Divorce po ay tinatanggap naman po ng korte kung halimbawa ikaw po ay nakapag-asawa ng alien spouse, no? Tapos nakapag-secure ka ng divorce sa ibang bansa, all you have to do is to seek recognition. Magpa-file ka ng petition for recognition of a foreign divorce, no? Ibig sabihin, papa-recognize mo kasi kailangan makita rin po, no, ng korte kung yung hawak mo ay hindi ba gawa sa mga tabi-tabi, no? Baka naman kung sino lang yung may gawa nun, hindi talaga mula sa authorized person or authorized government entity sa ibang bansa. So, titignan doon kung yung divorce decree na nakuha mo, syempre may translation na kailangan. Kung halimbawa ito ay Japanese decree, no? O kung ano man, Chinese, I don't know. Basta Japanese, alam ko meron silang divorce, to. Korean, di ba? So, kung meron silang mga decree na ganun po, so may translation, kailangan lang po ng recognition dito para ma-recognize po yung inyong divorce. Okay, so annulment of marriage, dun muna tayo. Again po, pag petition for annulment of marriage, valid po sa simula ang inyong kasal, pero dahil sa mga grounds na to, pwede po siyang mapawalang bisa. So ano-ano itong mga to? Ito po, no, yung una, absence of parental consent. Okay, kapag magpapakasal po ang mga edad
18 kasi kailangan with legal capacity po, no? 18 years old, kailangan magpakasal. Pwede ka na magpakasal, pwede na. Pero 18 to 21 years of age, no? But below 21. Doon tayo sa below 21 to 18. Pag nandun ka sa bracket na yun, kailangan po ng parental consent ng inyong mga magulang o ng inyong guardian. Okay? Ngayon, kung hindi po kayo na-issuehan o wala talagang parental consent nung kayo nagpakasal, within 5 years, kapag na-attain mo yung 21, pwede kang mag-file ng petition for annulment. Ngayon, kung nagsama kayo ng himigit kumulang 10 taon, tapos sasabihin mo sa akin, attorney, nung kinasal kami, 18 lang ako. Tapos, gusto ko nang hiwalayan tong asawa ko, pwede ko pang gawing grounds tong absence of parental consent para mag-grant yung annulment na ipafile natin. Ang tanong, ilang taon na ba kayong magkasama? Kung sasabihin mo sa akin, attorney, 10 taon na. Oh, 10 taon, no? Nung at the age of 21, ilang taon ka no? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 ka na noon. 'Di ba? Past 5 years after you attain the age of 21, hindi na pwedeng gamitin itong ground na ito. So may mga ganun po, no? Tandaan niyo sa petition for annulment, meron po yung prescriptive period kung kailan ka lang pwedeng mag-file ng petition for annulment. Pag ito ay lumagpas na dun sa prescriptive period, wala na. Hindi mo na siya pwedeng gamitin. Okay? So kasama pa dito, no? Usually po, no, not all naman. Halimbawa, fraud, no? Kung fraud po, halimbawa, classic example po ng fraud is yung babae kung halimbawa po ay nabuntis siya at sinabi niya na ikaw ang ama. Tapos pinakasalan mo siya just because ang pagkakaalam mo is ikaw talaga ang tatay nung batang iyon. But it turned out na paglabas ng bata, parang afam yung tatay at nagpa-DNA ka, na nalaman mo na hindi pala ikaw. The moment na nalaman mo, nagkaroon ka ng knowledge na hindi sa'yo yung bata, within 5 years, no? Pwede kang mag-file ng annulment based on fraud. Okay? Kasama na rin po dyan, halimbawa, no? Yung isa sa other party was physically incapable of consummating the marriage. Such incapacity, no, continues and appears to be incurable. Meron siyang dahilan, hindi mo ma-consummate ang marriage. At ito ang nagiging dahilan, itong dahilan na to ay parang hindi nawala ng gamot, no? At it appears to be incurable. Parang yun na talaga. Ayoko na magbigay ng example. sa ground na to, kayo na mag-imagine kung ano yon. Basta within 5 years, pag hindi niya nako-consummate yung marriage nyo, ayan, pwede ka mag-file ng petition for annulment. Okay? Hindi ka na sabihin. Ito naman, either party was at the time of marriage ay afflicted po ng sexually transmitted disease o yung tinatawag nating STD, o kaya naman po, no, yung any of the similar case, tapos seryoso po, found to be serious and seems to be incurable, wala rin pong gamot, no? Pwede po, no, mag-file ng petition of annulment, for annulment rather, within 5 years, no? After of course, the marriage, no? O kaya after mo malaman na meron siyang STD. Kasi usually pag ganyan, and then nag-contact kayo, di niya sinabi sa'yo na meron pala siyang ganong sakit, mahahawahan kasi ikaw niyan. So, I have mga clients din na nag-confine sa atin before, no? Na may mga ganyang case na hindi nila alam na ang kanilang mga mister, at that time nung pakasal sila, syempre, very conservative pa noon, no? Hindi pa uso ang premarital sex. At nung nagpakasal sila, and then, nag-sexual intercourse,
nalaman ng misis, no, nagkaroon siya bigla ng sakit, and then pag-check niya sa OB-GYN, no, nalaman po niya na ito po pala ay STD, sexually transmitted disease. So, within 5 years from that, no, pwede ka mag-file ng petition for annulment. Okay? Okay, insanity, no? Mental illness. Maaaring isa or both party, no, nagpakasal sila, unsound mind, no, at the moment of the marriage, no? So, yun, maaaring maging ground din po yun for petition for annulment. Ano naman po yung declaration of nullity of marriage, no? Pag declaration, parang dinedeklara mo na ang inyong kasal talaga ay walang bisa. Okay. Pag ganito po ang inyong grounds, no, ibig sabihin, sa simula pa lamang, no, wala na. Zero bisa. Wala nang bisa ang inyong kasal. Ibig sabihin, yung kasal nyo before, nung una pa, no, wala nang bisa yon. Unlike nung petition for annulment, may bisa pa siya, pero pwede mo mapawalang bisa within a certain period of time based sa mga grounds na binanggit ko kanina. So pag declaration of nullity of marriage, walang bisa, kasama po dito yung minority, no? Ibig sabihin, nagpakasal ng menor de edad, below 18 years of age, no? Tandaan po ninyo, pag kayo po ay magpapakasal, legal capacity. And when we talk about legal capacity, ang age of majority natin is 18 years of age. Okay. Again po, bakit? Bakit ano sila? Bakit ano sila, no? Madadeclare na walang bisa ang kasal. Kasi during that time na nagpakasal sila, dahil nga minor de edad sila, they are incapable of giving consent. Hindi pa nila mabigay ng tama ang kanilang consent. Kasi nga minor de edad pa sila. Okay? So, hindi pa sila maaaring pumasok sa kontrata ng kasal. Tandaan po ninyo, ang marriage ay kontrata rin po yan. Special contract. No? Okay, next naman po, no? Lack of authority of the solemnizing officer. Yung nagkakasal po sa inyo, wala po siyang kakayanan o wala po siyang karapatan na kayo po ay kasal, no? Pwede pong ma-declare na yung kasal niyo ay walang bisa. Halimbawa, tropa mo lang, Tropa Pits, gusto namin magpakasal ng aking girlfriend. Sige na, ikaw na magkasal sa amin, no? At alam niyo naman, pareho na hindi naman siya pare, hindi naman siya si mayor, yung mga authorized, no, na mag-solemnize ng mga kasal. So, walang bisa, okay, ang inyong kasal. Except otherwise, yung party, naniniwala talaga sila na during that time, no, halimbawa, kinasal sila sa simbahan, tas alam nila yung pare na yun ay isang pari talaga. Talagang ang pagkakaalam nila, pari doon yun. Yung pala, iba, hindi pala siya pari. Siya pala ay isang parang halimbawa lang po, isang utility, no? O sa nasabing simbahan, tapos nag-robe lang, nagkasal. So, hindi pala siya. So, hindi siya papasok dito. Dapat lack of authority of solemnizing officer, no? Alam nyo pareho, kayong kinasal na wala siyang authority. Pag meron kayong knowledge na wala siyang authority, pwedeng declaration of nullity of marriage. Pero kung halimbawa, naniniwala kayong dalawa, na akala nyo siya pala talaga ay pare, no, na nagkasal sa inyo, pero kahit sa totoo, wala talaga siyang kakayanan, no? Valid pa rin po ang kasal. Okay, kasama na po sa mga hindi rin po valid ang kasal, walang bisa ang kasal, ay ang bigamous or polygamous marriage. Okay? Especially po sa mga simbahan na talagang isahan lang talaga. Wala nang maramihan, ha? Ang puso natin, iisa lang. Hindi po yan dual SIM na dapat dalawa. Okay? Iba kasing ginagawa, kinasal na dun sa una, ikinasal pa sa pangalawa. Kung halimbawa, yung pangalawa mo, ha? Yung pangalawa ay tawag dito nagpakasal Mr. na lang para madaling ano. So si Mr. pangalan niya Juan. Si Juan nagpakasal kay Claire, no? Si Claire. Unang kasal.
Na-inlove si Juan na naman kay Mary, pangalawang kasal, no? Pwedeng ipawalang bisa yung pangalawang kasal. Declaration of nullity of marriage. Sino ang pwedeng mag-file ng petition? Of course, yung offended, si Mary lang. Ikaw na Juan, sasabihin mo, no, attorney, pwede ko bang i-file yung aking kasal, no? I-file o mag-file ako ng declaration of nullity of marriage para mapawalang bisa ang aking pangalawang kasal. Dahil ang pangalawang kasal ko ay walang bisa dahil sa totoo lang, attorney, meron akong unang marriage, no? Kay Claire. Pwede ba yon? Of course, hindi ikaw ang offended party. Yung si Mary ang magpa-file, no? Pag nalaman niya, no? And, tandaan mo, pwede kang makasuhan ng kasong bigamya. Bigamous marriage, no? Lalo na yung polygamous marriage. Bigamous marriage, bigamya, pwedeng mag-file ng kasong bigamya yung unang asawa mo na si Claire. At alam mo ba, kung hindi alam ni Mary na siya ay pangalawa, pwede rin siyang mag-file ng kasong bigamya sa'yo. Okay? So, yung second offended spouse mo, meron siyang kakayahan na mag-file ng case against you. Okay? So, ikaw, hindi ka pwedeng mag-file ng declaration of nullity of marriage. Ikaw na ay nag-circumvent ng law. Ikaw pa yung makikinabang. Haller! Yun. Mistaken identity. May nangyayari bang ganito? Ay, teka lang. Kailangan ko muna ng mapahinga. Medyo madaldal na si Attorney Cam. Ilan po muna ang mga paalala dyan lamang po kayo. Shoutout muna eto. Ben Hur, magkano po ba estimated na expenses pag nag-file ng annulment of marriage? Okay, pag nag-file kayo ng annulment of marriage, usually dati medyo may kakayanin ninyo, siguro around 300, 350, pero napansin kasi na medyo tumataas na, ang dami na nagpa-file ng petition for annulment, medyo tinaasan na po yung yung filing fee niyan. And depende po sa inyong abogado, no? Yung hahawak ng case, kasi titignan niya kung gaano nga baka complicated. Of course, kasi meron pa tayong ground mamaya, sabihin natin yung mga iba pang ground. Marami pang mga requirements na kailangan, may mga iba pang mga witnesses na ipe-present, no? So, depende po yan kung anong ground na gagamitin at kung gaano ka-komplikado po ang inyong gagamitin na ground for petition for annulment or declaration of nullity of marriage. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. Magandang gabi muna. Shout out po kina Miss Erlinta Agloco, dyan po sa may Ilocos Norte. Ganun din po, magandang gabi rin po kina Cora Caburaw, dyan sa may Pangasinan. Si Arlene Camba, nanonood daw po sa Birmingham, United Kingdom. June Agalod, dito lang yan sa may Santa Ana, Manila, kapitbahay. Alan Evaristo, good evening po. And Miss Milena Ponsya. Babalik po ang Usapang Legal. Kasama pa rin si Attorney Cam. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Oras po natin, 7:20 ng gabi. This Attorney Cam pa rin po ang inyong nakakapiling. Shoutout muna tayo kay Froilan Osurma na taga Bicol dito sa may Ginbatan, Albay. Magandang gabi po. Violi Manlangit at kay Oye de Guzman, si Paggida, J. Ariola, ayan, magandang gabi. Si Jocelyn Mislos, Suset Nalix Book. Sabi ni Jay, good evening po, Attorney. How about if the timeline of separation has been more than 10 years? Without any communication or support, can it be considered as a ground to justify application for annulment or legal separation? Okay, magandang katanungan. Alam mo, Jay, no, kasi yung topic natin, kapag halimbawa ay nabandona ng 10 taon or more than 10 years, pwede ba tong ground para mapawalang bisa ang kasal? And the answer is no. So, yung mga nabanggit ko kanina, wala po doon yung inyong ground. Pero pwede po siyang ground for legal separation. In fact, sa legal separation po, kung halimbawa inabandon na kayo without justifiable cause, wala pong kadahilanan, without justifiable reason, 1 year lang po ang kailangan, pwede ka mag-file ng legal separation. The only difference is that, pag legal separation po kasi, kasal pa rin po kayo, no? Hiwalay lang po kayo ng bed and board. So magkahiwalay kayo ng bahay, hiwalay kayo ng kama,
pero mananatili po na kasal po kayo at hindi po nawawalang bisa ang inyong kasal. Yun. Kaya nga po itong divorce law na inaantay po ng karamihan, lalo na sa mga na-stuck sa marriage na hindi naman po naging maayos, if I'm not mistaken, marami pong grounds po doon. Mag-cite ka ng ilang grounds, baka kahit 4 na grounds, baka may isa doon pumasok, baka mag-grant yung iyong petition, no? Even yung abandonment, if I'm not mistaken, nandun yan. So, divorce, no? Sad to say, hindi pa po siya talagang nagiging batas, no? Pero nakabinbin po siya. So, yun po, no? Patuloy ko lang po, yung iba rin po na tawag dito, yung mga grounds po, no? Mistaken in identity, parang medyo hindi naman na masyado yan. Papakasalan mo, hindi mo kilala, pwede ba naman yun? Okay? O kaya naman po, incestuous marriage between ascendants, descendants of any degree. Halimbawa po, magkapatid, nagpakasal. So, declaration of nullity of marriage po yan. So, sa simula pa lang po, kahit kayo po ay makapag-obtain ng kasal, no? Wala na pong bisa ang inyong kasal. Yun nga lang po, again, you have to go to court para sabihin na, Judge, wala pong bisa yung kasal namin kasi nagpakasal po kami knowing na kami po ay magkapatid. No? Void by reason of public policy. So, kasama na po dito yung mga kasal ng mga collateral relatives. No? Especially po pag yung, yun, kasama po yung magpinsan up to first, kung ako nagkakamali, yung first cousin. Okay? And then, yung sabi kasi up to 4th civil degree of consanguinity, no? Ang 4th civil degree, if I'm not mistaken, first cousin yan. Step-parents and step-children, no? Halimbawa, may inadopt ka, legally adopted. So, o kaya naman, hindi lang yon. Meron kang, naging stepdad ka, may napang-asawa ka, tapos meron siyang anak na babae, tapos halimbawa lang knock on wood, no? Namatay yung esposa, tapos yung anak niyang babae gusto mo pakasalan, kahit magpakasal po kayo, maaaring ma-declare na walang bisa yung kasal by reason of public policy. Okay? So, ganun din po yung mga parents-in-law and children-in-law, no? Yung anak mo nagpakasal, no? Tapos knock on wood, namatay yung anak mo, papakasalan mo yung in-law mo, no? Hindi po pwede yun. Void by reason of public policy. Okay? Pati yung mga adopted, no? Nag-adopt ka, tapos papakasalan mo, no? Legally adopted mo, tapos biglang papakasalan mo yung batang iyon na lumaki na, ikaw nag-aruga. So, kahit makapagpakasal po kayo, void by reason of public policy. At ang pinakagasgas po yung psychological incapacity, no, na ginagamit lagi kapag magkakaroon ng petition for annulment. Maraming salamat po sa mga tumutok. Thank you so much. Nakasama po ninyo ako po si Attorney Cam. Hanggang sa muli, Mondays, Wednesdays, and Fridays, makakasama niyo po ako. Tuesday and Thursday, kasama niyo naman po si Attorney Rina Seco. Manatiling nakatutok sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:31.